So, yun, okay. Hi guys, so nag-start na si Sek, no? So, binan niya na yung mga ano natin, yung mga platform natin eh. Pero, yun, check nyo to. So, ako na-access ko pa rin eh. Na-access ko yan kasi meron akong VPN. So, nag-download akong VPN. Kapag wala kayong VPN, hindi nyo talaga ma-access yan. So, yun. Iba-block nyo yan. So, ngayon, nag-download ako nitong VPN. Ngayon, turo ko sa inyo kung paano ko din-download. So, nagtanong lang ako kay paring ChatGPT kung ano yung magandang VPN. So, ito, nirecommend niya sa akin si Proton VPN. So, ngayon, turo ko sa inyo kung paano ko din-download. So, Proton VPN, search lang natin yan. Free VPN. So, yan. Click lang natin yan. Tapos, click natin tong Get Proton VPN Free. Tapos, continue with free. So, ngayon, papasign in niya kayo dito ngayon. So, ngayon, pag nakapag-sign in na kayo dito, or nakagawa na kayo ng account, so, mapupunta na kayo dito sa Home Proton VPN. So, ngayon, lalabas yan dito. Ito, yung Download Proton VPN. So, kapag kinlik nyo yan, lalabas tong pagpipilian nyo. So, ako, ang pinlik ko dyan, itong unang-una, yung Windows 10-11 times yung 64. So, after that, after nyo ma-install yan, so, kapag na-install nyo na yan, madadownload nyo yan, lalabas yan dito. Yan, Proton VPN. So, ngayon, after nyo ma-install yan, lalabas na to. So, kapag labas nito, kiklik nyo lang yung connect. So, yun na. Connected na kayo. Pwede nyo nang i-search ulit yung platform na ginagamit nyo. So, mag-search ko pa rin si BitGet. Na. So, sino pa ba yung mga nasa list? Si OKX. So, masi-search mo pa rin siya. Si Mexi. So, masi-search mo pa rin siya. Pero kapag wala kang VPN, yan, di mo yan masi-search. Naka-block yan. Yan, naka-block yan. Mexi, naka-block din yan. So, ganun ba kabigat yung ginawa ni Sek? So, hindi, di ba? Kasi, napakadali yung gagawin lang. So, yun lang, yung tinuro ko sa inyo, yun lang gagawin. Magkakaroon ka pa rin ng access dun sa platform na ginagamit natin. So, hindi nyo hindi nyo pwedeng diktahan yung tao na ito yung gamitin nyo kasi ito yung registered. Eh, palpak nga yung mga registered na na nire-recommend nyo eh. So, hindi nyo pwede diktahan yung tao kung ano yung dapat nilang gamitin. So, yun. Napansin ko to na kanina kasi na wala ng access or kumbaga binlock na ni PLDT itong mga platform kasi nagre-record ako kanina nung pang technical analysis pang post natin. Kaya lang biglang nagre-reconnecting time tapos nung pag-refresh ko hindi na siya ma-open. So, ibig sabihin nag-start na yung block dun sa mga nakalista dun sa Pero ganun lang kadali. So, ganun lang kadali yung ginawa natin. So, nag-search lang tayo, dinownload lang natin yung VPN. So, na natin. Na gamit pa rin natin yung platform natin. So, yun. Balik na tayo dito sa technical analysis natin, no? So, BTC, biglang bumaba. Bumalik ulit doon sa 113. Kanina bumaba ito ng 112,600. So, ngayon, ang nakikita natin dito, meron kasing previous buy-side liquidity dito. Itong 112 to 111,700. So, ngayon, ang tinitignan natin dito, kung magkakaroon ng retest dito sa liquidity natin dito. So, once na magkaroon ng retest yan dyan sa liquidity natin, ang aabangan natin dyan is yung rejection.
So, kapag na-reject yan, possible bumalik sa taas. Pero kung ngayon, kung babasagin yan, ano yung possible na balikan niya? So, di ba nakita natin yun dun sa 1-day time frame? Ang possible na balikan niya, kasi meron tayong per value gap dito eh. So, yan. Ito yung per value gap natin dito. Ngayon, ito yung isa pang per value gap natin, di ba? Yung sinabi natin, yung 110. So, ngayon, once na basagin niya tong liquidity dito, possible kunin niya tong 110 to 109,600. So, kapag na-break, ayun yung possible na kunin. So, scenario 1. Pag binasag yung liquidity, possible kunin si 110. Pero kung i-reject niya yan, possible bumalik ulit sa taas. So, pero, ang titignan ulit natin dito, dito sa part na to, once na ma-reject ulit tong liquidity, is itong buy side liquidity natin dito. So, ito. Baka mamaya, kunin niya lang ulit yan, tapos bumaba. So, parang magkaroon ng konso. Pero kapag binasag niya yan, magkaroon ng break of structure, possible, balikan na tong taas. Possible, bumalik na yan sa 119 to 120. So, yun yung antay natin. So, kaya dapat laging merong confirmation before tayo pumasok. So, that's for BTC. Kay ETH, so, for ETH, saan ba yung naita natin dito? 4-hour time frame. So, ito, sa 4-hour time frame. So, kung makikita nyo dito sa 4-hour, after ma-reject dito, so, umangat. Ngayon, bumaba ulit ako ng 1-hour time frame. So, meron tayo dito, ito, meron pa rin tayo ditong support. Itong previous buy-side liquidity gaya nung kay BTC. So, kapag ito, nagkaroon ng confirmation, ito, nagkaroon pa rin ng rejection, possible bumalik to sa taas. So, itong yellow line natin is yung per value gap natin kay 1-hour time frame. So, itong 3,616 hanggang dito sa ito. Hanggang dito sa 3,574. So, ngayon, ang inaantay natin dito yung confirmation. Kasi kung makikita nyo, rejected dito. Dito sa liquidity natin dito. So, kung, ayan, dire-diretso reject, possible, bumalik sa taas. So, yun yung aabangan natin dito. Kay ETH. Pero kung mapapansin nyo naman, sumasabay lang naman siya doon kay BTC. So, kapag bumaba, bababa din siya. Kapag tumaas, tataas din siya. So, ngayon, nagbabasa din ako ng kanina ng news. Nagbabasa tayo ng news regarding dito sa bakit siya bumaba. So, nung nabasa natin yung kay BlackRock. Saan na ba yun? Ito. So, si BlackRock kasi nagbenta. Nagkaroon ng saan na ba? And then, dito yun. Nagbenta si BlackRock ng ETH at BTC. So, kaya bumaba din yung market kanina. Ito. So, BlackRock, nag-sold siya ng ETH ng 375 million. Tapos, nasa 200 plus yung kay BTC. So, yun, dalawa yun eh. Kaya, sabay bumaba. Pero kung mapapansin nyo, halos lahat sumabay din eh. So, dito, check natin sa Crypto Bubbles. So, sa 1 hour, so may mga nagre-recover na So, ito, yung mga meme coin. So, kung mapapansin nyo, green siya. So, yan. Ito yung sa meme coin. So, marami na ding mga nagre-recover na after nung pump kanina. Ay, after nung dump kanina, no. So, medyo mababa din. Mataas din yung binaba eh. Pero yun, yung nabasa natin kanina, kaya
bumaba yung market. So, check natin kung ano pa yung makikita nating news dito. So, basa lang tayo ng news. So, mga So, ito. Fidelity just deposit 53.57 million sa ETH. Basa-basa tayo. Pero yun, nakakatawa lang yung ginagawa nung SEC na ganyan. Ang nire-recommend nila yung mga local na supply. So, hindi nyo naman pwede diktahan yung tao kung ano yung gusto. So, yun, pwede kayong gumamit ng VPN para ma-access nyo lang yung So, check natin to, no? Kung ano yung magiging galaw ng market dito kay BTC and ETH. So, abangan ko yung confirmation ko muna dito bago ako pumasok. So, laging antayin natin yung confirmation before pumasok. Huwag tayong mag-expect na babalik agad yan dito kasi pwedeng dumiretso na yan pataas ulit. So, let's see kung ano yung magiging galaw ng market dito. So, yun lang. This is Kuya Ben Crypto. So, peace out.